Ang iba ay muling nagkatawang tao bilang mga mamamatay tao ng dragon, mga high elf, o mga makapangyarihang necromancer. Nagising ako na ang bibig ay puno ng grit at mga matang nagliliyab dahil sa araw na hindi lamang sumisikat, ito ay nangangaso rin. Ako si Seo Jihan, at kasalukuyan akong nakahiga sa isang patong ng asin na sobrang tigas na parang semento. Ang lugar na ito ay tinatawag na Salt Dead End. Isa itong pinabayaang puting disyerto sa gilid ng isang kaharian na nakalimutang tayo'y nabubuhay. Ang hangin ay lasang alikabok. Ang lupa ay isang literal na lason na pumapatay sa bawat berdeng bagay na nahihipon nito. Habang nahihirapan akong tumayo, may kumislap na screen sa aking paningin. Hindi ito isang level-up system. Isa itong malamig at mekanikal na pakikipag-ugnayan ng isang manager. Paalala dahil sistema, tungkulin na itinalaga, Panginoon ng kawali ng asin. Kasalukuyang katayuan, malapit sa dehydration. Index ng kristalisasyon, 0.01%, kabuang pagkabigo. Tumingin ako sa paligid. Hindi ito isang nayon, ito ay isang sementeryo ng mga nabubuhay. 63 tao. Iyon na lang ang natitira sa mga manggagawa. Kalahati sa kanila ay masyadong mahina para tumayo. Ang iba naman ay nagkakayod ng lupa gamit ang mga kinakalawang na pala, sinusubukang mangolekta ng hilaw at mapait na asin na 40% ay buhangin at 100% walang silbi. Tiningnan ko ang aking inventaryo o sa halip ang talaan ng mga tauhan ng ngayon. Ang mga numero ay parang parusang kamatayan. Populasyon, 63, 28 ang may kakayahang magtrabaho. Tubig, 3 araw, mahigpit na pagrarasyon. Pagkain, 4 na araw, inaamag na butil. Mga kagamitan, 12 sirang pala, 4 na tumutulo na balde. Infrastruktura, isa semi-functional evaporation pad. Hindi ako binigyan ng sistema ng espada. Binigyan ako nito ng direktiba, gawing kapaki-pakinabang ang kamatayan. Ang asin ay hindi isang mapagkukunan, ito ang infrastruktura ng kapangyarihan. Hoy, bata! Tumigil ka nga sa pagtitig sa araw at baka mabulag ka bago magtanghali, garalgal na sabi ng isang boses. Si Matandang Joe pala yon, ang tagakalot ng tingga. Ang kanyang balat ay parang kayumangging balat, basag at maputi dahil sa asin. May hawak siyang sandok sa ibabaw ng bariles na halos wala ng laman. Naubusan na tayo ng tubig sa Martes, Jihan, bulong niya, habang ang mga mata ay namumungay. Nalampasan na naman tayo ng Royal Caravan. Akala nila patay na tayo. Siguro tama sila. Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa lupa. Kumakabog ang sistema ko. Kung hindi ko itataas ang crystallization index, ako na ang ika-negatibo, 64 na bangkay. Ang index ay hindi tungkol sa kung gaano karaming asin ang mayroon ako, kundi tungkol sa kung gaano karami sa kaparangan na ito ang kaya kong pilitin sa isang siklo ng kaligtasan. Matandang Joe, sabi ko, basag ang boses. Tigilan mo na ang pagkayod ng lupang yan. Walang silbi yan. Kailangan nating hanapin ang puso ng kawali ng asin. Ano? Na-sunstroke ka, bata. Bumalik ka na sa lilim, reklamo niya. Hindi ko siya pinansin. Ginastos ko ang una kong isa 0 system points, ang tanging starting gift na meron ako sa isang subsurface mineral scan. Naging asul ang paningin ko. Mga linya ng init at halumigmig ang pumuputok sa ilalim ng nakasisilaw na puting ibabaw. Doon, 50 metro sa kanluran, sa ilalim ng makapal na lupang alat, ay naroon ang isang bulsa ng sinaunang halumigmig, isang nakalimutang imbakan ng tubig mula sa isang kabihasnan na alam kung paano paamuin ang disyertong ito. Pero may problema. Malaki. Ang tangke ay nasa ilalim mismo ng evaporation pad #3. Ito na lang ang natitirang pad namin na talagang naglalabas ng malinis na asin. Kung babaguhin ko ito para makarating sa tubig, wala kaming kikitain. Kung walang asin, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, hindi man lang titigil ang susunod na karaban para tingnan kung buhay pa kami. Estrategikong dilema, opsyon E, panatilihin ang sapin. Gumawa ng 5 kilo ng asin. Lahat ay mamamatay sa uhaw sa loob ng 72 oras. Opsyon E, sirain ang sapin. Puntahan ang imbakan ng asin. Ipagsapalaran ang ganap na pagbagsak ng ekonomiya. Ibigay mo sa akin ang piko, sabi ko kay Joe. Ano? Hindi. Iyan na lang ang natitirang magandang pad, sigaw ng matanda, sabay lakad paharap sa akin. Nagkukumpulan ang ibang mga manggagawa, malungkot ang mga mukha. Para sa kanila, ang pad na yon ay isang banal na relikya.
Ito ang kanilang tanging pag-asa para sa isang baryang tanso. Kung hindi tayo inom, hindi tayo makakakalmot ng asin, malamig kong sabi. Hindi ako nagtatanong. Ako na ang Panginoon ng kawali na ito ngayon. Gumalaw ka. Hindi ako naghintay ng permiso. Umindayog ako. Natusok ng piko ang luwad na natuyo sa araw sa pad. Balat. Napasinghap ang mga manggagawa. Ang ilan ay nagsimulang umiyak. Para akong baliw na sinisira ang nag-iisang kabuhayan nila. Paulit-ulit akong umugoy, nanunuyo ang mga mata ko dahil sa pawis. 45 degrees Celsius ang init. Bawat ugoy ay nauubos ang enerhiya ko na wala ako. Sistema, lakas isa 0%. 5%. Sa huling indayog, hindi lang basta-basta nabasag ang lupa. Umunggol ito. Isang hungkag at metal na tunog ang umalingaw mula sa ibaba. Itinaas ko ang slab at isang malamig at mamasa-masang amoy ang sumabog mula sa dilim. Nakabukad ni Venzi Gantimpala, natagpuan iyan sinaunang reservoir, tumaas ang supply ng tubig, panandang pandagdag 5,000 litro. Crystallization Index, 0.8%, Survival Mode Active. Tubig E. Bulong ng isang tao. Bumukal ang malinaw at malamig na tubig mula sa siwang. Lumuhod ang mga manggagawa, isinasalok ang likido sa kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Hindi pa nila ako pinapasaya, desperado lang silang mabuhay. Napaupo ako, nag-aalab ang baga ko. Nalutas ko na ang unang krisis. 1 buwan na kaming may tubig. Pero malaki ang gastos. Ang tanging linya ng produksyon namin ay isang tambak ng mga durog na bato. At pagkatapos, nagping ang sistema ng babala. Nakita Venji, bagong problema, mabilis na kumakalat ang amoy ng halumigmig sa tuyong lupain. Antas ng banta, tumataas. Mula sa gilid ng kapatagan ng asin, nakakita ako ng ulap ng alikabok. Hindi isang karaban. Napakabilis ng takbo nito. Mababa at payat na mga anino ang tumatakbo sa puting kalawakan. Mga kuyot na parang asin. Matagal na silang hindi nakakaamoy ng tubig, at ngayon ay parating na sila para sa amin. Tinignan ko ang aking 28 pagod na manggagawa at ang aking 12 sirang pala. Huwag kang masyadong masanay sa pag-inom, paos kong sabi, sabay hablot ng isang piraso ng sirang asin. Pinupuntirya lang natin ang ating mga likod. Hindi nagtagal ang mga koyote. Ang isang kawan ng mga nagugutom na hayop ay walang kapantay para sa 28 kalalakihan na sa wakas ay may dahilan para lumaban, ang pagprotekta sa kanilang tanging pinagmumulan ng tubig. Itinaboy namin sila gamit ang mga bato at sirang pala, ngunit nang humupa na ang alikabok, ang tunay na halimaw ay nakatitig sa amin ng diretsyo. Hindi iyon mga gutom na halimaw, kundi ang kalkulasyon. Tiningnan ko ang tambak ng asin na aming nakalkal sa nakalipas na 12 oras. Isa itong kaawa-awa at kulay abong bunton, puno ng buhangin, luwad, at mapait na mineral na nagpapalasa sa amin na parang kinakalawang na bakal. Nakatayo si matandang Joe sa ibabaw nito, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ayan na, Jihan. 5 basket ng grade C na dessert grit. Kung suswertehin tayo, maaaring ipagpalit tayo ng isang mangangalakal ng isang supot ng maasim na butil para sa kabuuan nito. Kung malas tayo, tatawa sila at iwan tayong mabulok. Lumuhod ako at kinuskos ang mga butil sa pagitan ng aking mga daliri. Kumislap ang system interface sa ibabaw ng tambak. Pagsusuri, hilaw na crust, kadalisayan, 38%. Halaga sa merkado, 1 tanso bawat isa serolye. Gasto sa pagproseso, 5 litro ng tubig bawat alye, paraan ng pagpapakulo. Basura yan, Joe, sabi ko habang tumatayo. Para tayong mga alipin na nagtatrabaho para makagawa ng basura. Kung patuloy natin itong gagawin sa ganitong paraan, mas maraming tubig ang gagamitin natin sa pagproseso ng asin kaysa sa kikitain natin sa kalakalan. Iyan ay isang ikot ng kamatayan. Ganito talaga ang ginagawa namin, singhal ni Joe, nanginginig ang boses sa pagod. Magkayod ka, maglaba ka, magtuyo ka. Ano pa ba ang meron? Pagsasasona, sagot ko. Naglabas ako ng patpat at nagsimulang gumuhit ng grid sa puting alikabok. Ang kawali ng asin ay hindi isang higanteng patag. Ang mga gilid ay mabigat sa kalsyum at luwad. Ang gitna ay kung saan nabubuo ang mga purong kristal. Mula ngayon, ititigil na natin ang pagkayod ng lahat. Hinahati namin ang larangan sa 3 sektor, industrial, food grade, at medical. 80% ng aming paggawa ay nakatuon sa sentro, ang puso. Gusto ko ng purong puting kristal, hindi itong kulay abong lupa.
Tiningnan ako ng mga manggagawa na parang baliw. Para sa kanila, ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng mas maraming kaligtasan. Para sa akin, ang dami ng tao ay isang patibong. Kailangan ko ng kalidad. Kailangan ko ng isang produktong hindi matatanggihan ng mga tao. Estratehikong pag-upgrade, pagpunit ng EID plataporma, halaga, 200 system points, makukuha mula sa depensa ng Coyote. Epekto, pinapataas ang kadalisayan ng 25%. Binabawasan ang konsumo ng tubig ng 15%. Binuksan ko ang upgrade. Sa ilalim ng aming mga paa, nagsimulang umugong ang balat ng asin. Tumugon ang puso ng kawali ng asin sa aking kagustuhan, dahan-dahang inililipat ang mga patong ng mineral. Inutusan ko ang mga lalaki na gumawa ng mga nakataas na plataporma ng pagpapatuyo gamit ang mga batong na hukay namin mula sa imbakan ng tubig. Itinigil namin ang pagpapakulo ng tubig na nagsasayang ng panggatong na wala kami at sinimulang gamitin ang fractional crystallization, isang teknik na direktang ipinapasok ng sistema sa aking utak. Nagbago ang mga numero. Ang 100 kilo ng lupa ay dating nagbubunga ng 1 LG ng masamang asin. Ngayon, ang 50 kilo ng piling tinapay ay nagbubunga ng 15 kilo ng grade E na puting ginto. Tingnan mo ito, bulong ni Joe, habang hawak ang isang dakot ng mga kristal na parang mga diamante na nasisikatan ng araw. 40 taon na ako rito. Ngayon lang ako nakakita ng asin na ganito kaputi. Ang ganda. Index ng kristalisasyon, 1.2%, ngunit ang pag-unlad ay may amoy at sa disyerto, ang amoy na yon ay kasakiman. 3 araw na ang nakalipas mula sa aming bagong gawain, isang ulap ng alikabok ang lumitaw sa abot tanaw. Sa pagkakataong ito, hindi na mga hayop. Isa itong karwahe na nasa tabi ng 4 na nakasakay na gwardiya na nakasuot ng sirasirang asul na uniforme ng gobernador ng lalawigan. Lumabas ang isang lalaking mukhang namamagang palaka na nakasuot ng damit na seda. Si Supervisor Han. Ang lalaking dapat sanay namamahala sa dead end na ito, ngunit kadalasan ay minsan lamang sa isang taon pumupunta upang mangolekta ng buwis na kadalasan ay ibinubulsa niya mismo. Naku, paungot siya ni Han, sabay takip sa ilong gamit ang mabangong panyo. Nakarinig ako ng mga balibalita na nakahanap daw ng bukal ang Salt Dead End. At tingnan mo ito ang abala mo, Jihan. Mukhang mahal ang asin na yan. Sumenyas siya sa isa sa kanyang mga gwardiya na sumipa sa basket ng ating mga bagong tuyong kristal. Dahil naging produktibo ang linggo ninyo na triple ang bahagi ng gobernador. Kukunin ko ang 70% ng tambak na ito. Ituring mo itong kapalit ng tubig na ninakaw mo mula sa lupain ng hari. Natigilan ang mga manggagawa. 70%. Wala na kaming matitira niyan. Lahat ng trabaho namin, lahat ng tubig namin nauubos para punan ang mga bulsa ng palakang ito. Nakalimutan ang tubig, Supervisor, sabi ko, sabay hakbang paharap. Tulad ng dati. At ang buwis ay 20% ayon sa utos ng hari. Tumawa si Han, basa at nakakadiri ang boses. Ang utos ay kahit anong sabihin ko, ito ay dito sa labas. Mga gwardiya, kargahin niyo ang mga bagon. Kung may lalaban, hinahadlangan nila ang gawain ng hari. Pagbitay agad-agad. Naramdaman kong tumataas ang galit pero hindi ako kumuha ng sandata. Inabot ko ang sistema. Nasa ilalim ng aking kontrol ang puso ng kawali ng asin. Nakatayo si Han sa ibabaw ng isang konsentradong ugat ng mineral. Gusto mo ba ng asin, Supervisor? Bulong ko. Kunin mo na. Itinuon ko ang bawat natitirang enerhiya ng aking sistema sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ako gumawa ng butas. Gumawa ako ng mas malala pa. Inactivate ko ang instant desiccation. Biglang natuyo ng husto ang hangin sa paligid ni Han. Ang asin sa mga basket na malapit sa kanya ay hindi lang basta naroon, sinimulan nitong hilahin ang halumigmig palabas ng hangin at palabas ng kanyang balat. Napasigaw si Han nang magsimulang tumigas ang kanyang mamahaling damit na seda. Biglang tumaas ang bigat ng asin sa mga kariton ng 10 beses, at nabali ang mga ehe na kahoy dahil sa napakalakas na presyon. Ano ba ito? Pangkukulam, sigaw ni Han habang napaluhod. Ang kanyang balat ay pumuputi at nagiging abo. Literal na iniinom ng asin ang kanyang pawis. Pisika lang yan, Supervisor, sabi ko habang naglalakad palapit. Gutom ang lupaing ito sa tubig. Kung susubukan mong kunin ang dugo ng buhay namin, kukunin din ng kawali ang sayo. Iwanan mo ang asin. Iwanan mo ang mga kariton.
At huwag kang babalik hanggat hindi ka pa handang makipagkalakalan ng patas. Dahil sa takot, mabilis na sumakay si Han sa kanyang karwahe. Nang makita ng kanyang mga bantay na sira at hindi natitinag ang kanilang mabibigat na mga kariton, tumakas sila sakay ng kabayo. Nanalo kami. Nasa amin ang mga kariton, ang mga kabayong iniwan nila at ang aming asin. Ang pag-alis ni Supervisor Han ay hindi lamang isang tagumpay, ito ay isang droga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga tao ng Salt Dead End ay hindi nakatingin sa lupa dahil sa kahihiyan. Nakatingin sila sa akin. Mayroon tayong mga kabayo. Mayroon tayong mga kariton. Mayroon tayong tubig, pahayag ko sa 63 kaluluwang nakatipon sa paligid ng sirang evaporation pad. Pero babalik si Han. At hindi na siya magdadala ng panyo na may mabangong kulay sa susunod. Magdadala siya ng isang batalyon. Para mabuhay, hindi lang asin ang kailangan natin. Kailangan natin ng pader. Kailangan natin ng mga sandata. At kailangan nating lumago ng napakabilis para hindi tayo kayang patayin ng kaharian. Tumulog ang sistema sa aking tainga bilang tugon sa aking ambisyon. Nakita 20 oportunidad, expansion mode, layunin, triple na produksyon sa loob ng 72 oras. Gantimpala, blueprint ng Crystal Fortress. Babala, ang katatagan ng sistema ay nakatali sa balanse ng salt pan. Hindi ko pinansin ang babala. Lasing ako sa potensyal ng mga numero. Inutusan ko ang mga manggagawa sa 2 shift, 16 na oras na paggawa sa ilalim ng araw na parang mabigat na pisikal na bigat. Mas malakas naming kinatok ang lumang imbakan ng tubig at nagbobomba ng daan-daang litro ng tubig papunta sa mga bago at mas malalaking palanggana ng singaw na direktang inukit ko sa puting luwad. Jihan, lumalambot na ang lupa, babala ni Matandang Joe, nabasag ang boses dahil sa dagdag na paggalaw. Kailangang huminga ang kawali. Kung hihigop ka ng sobrang tubig at matutuyo ito ng napakabilis, magiging mapait ang asin. Mababahiran ito ng magnesium. Walang maniniwala nito. Maghukay ka pa, Joe, singhal ko, habang nakatitig sa kumikislap na asul na interface. Sabi ng sistema kailangan natin ng 10 toneladang asin para maabot ang susunod na index tier. Kung hindi natin ito maabot, isa na lang tayong target. Mas mahusay kaysa sa tradisyon. Sumugod ka na. Sa loob ng 48 oras, ang Salt Dead End ay naging pabrika ng pawis at singaw. Hindi na kami basta nagkukudkod lamang, nag-industriya na kami. Itinulak ko ang 28 mahuhusay na manggagawa hanggang sa kanilang ganap na kasukdulan, at pagkatapos ay itinulak ko ang mga matatanda at mga bata upang tumulong sa pag-uri. Index ng kristalisasyon, 1.8%. 2.2%. 2.9%, tumataas ang mga numero. Nakikita ko ang tagumpay. Ngunit pagkatapos gumanti ang kapaligiran. Nagsimula ito sa isang mahinang dagundong, parang isang titan na gumagalaw habang natutulog sa ilalim ng maalat na balat. Bigla, ang pangunahing palanggana ng singaw, ang napilitan kong patuyuin gamit ang pagpapabilis ng init ng sistema, ay nagsimulang sumirit. Ang tubig ay hindi lang basta sumingaw, kumulo ito. Ang tubig alat. Nang initim na, sigaw ng isang trabahador. Tumakbo ako papunta sa gilid. Hindi na puti ang asin. Isang maitim at malangis na substansya ang bumubulwak mula sa mga bitak. Sobrang dami ng mineral dahil masyadong mabilis kong naubos ang imbakan ng tubig, nagbago ang balanse ng presyon, na humihila ng mga nakalalason at mapait na latak mula sa malalim na balat ng lupa. Pagkatapos ay dumating ang pagguho. Damgum. Bumagsak ang lupa sa ilalim ng mga plataporma ng pagpapatuyo. Isang 20 metrong bahagi ng salt pan ang basta na lamang naglaho at naging isang sinkhole. 2 manggagawa, mga binata na naging pinakamatapat kong tagapaghukay, ang naglaho sa gitna ng latak ng asin at putik. Hilahin sila palabas. Gamitin ang mga lubid, sigaw ko, habang ang puso ko ay kumakabog sa aking mga tadyang. Nagawa namin silang iligtas, ngunit ang kanilang mga binti ay napaso ng maasim at sobrang alat na putik. Isa sa kanila ay hindi na makakalakad ng hindi napipikit muli. Wala na ang ating grade A na asin, napalitan ang 3 tonelada ng mapait at walang kwentang kulay abong putik. Alerto ng sistema, critical na pagkabigo, pagkaubos ng yaman, bumaba ng 40% ang antas ng imbakan ng tubig. Pinsala sa infrastruktura, 30% ng mga plataporma ang nawasak. Index ng kristalisasyon, bumaba kay 0.4%, maling pamamahala ng yaman. Moral, sira.
Ang katahimikang sumunod ay mas malala pa kaysa sa dagundong ng pagguho. Hindi na ako tiningnan ng mga manggagawa ng may pag-asa. Tiningnan nila ako ng may parehong takot na naramdaman nila para sa disyerto. Ako na ang mismong bagay na aking nilabanan, isang amo na itinuturing silang panggatong lamang ng isang makina. Lumapit sa akin si Matandang Joe at naghulog ng isang dakot ng umitim at mapait na asin sa aking paanan. Gusto mo ng dami, Jihan? Heto na. Isang bundok ng lason. Mayroon kaming tubig, ngunit ang balon ay parang buhangin. Mayroon kaming asin, ngunit masyadong mapait para dilaan kahit ng isang kamelyo. Sulit ba ito? Naupo ako sa gilid ng sinkhole, nanginginig ang mga kamay ko. Malamig ang sistema. Wala itong pakialam sa mga nasugatang lalaki. Ang index lang ang mahalaga rito. Noon ko napagtanto na ang I-Master of the Salt Pan ay hindi isang titulo ng kapangyarihan, kundi isang tali. Kung titignan ko lang ang mga numero, kakainin ng pan ang lahat, pati ako. Hindi, bulong ko. Hindi naman. Ginugol ko ang sumunod na gabi hindi sa command interface, kundi sa tent ng infirmary, tinutulungan si Joe na bendahan ang mga paso ng kemikal sa mga binti ng mga manggagawa. Ginamit ko ang natitirang enerhiya ng system ko, hindi para pinuhin ang asin, kundi para linisin ang brine sa natitirang maliliit na pool, dahan-dahang binabawi ang mapait na itim sa malinaw na asul. Nawalan ako ng 3 araw na trabaho. Nawala ko ang tiwala ng aking mga kababayan. Nawala ko ang momentum na kailangan ko para harapin ang kaharian. Aralin natunan, denje halaga ng kasakiman, bagong perk na na-unlock, pagmamasid sa pagpapanatili. Epekto, makikita mo na ngayon ang antas ng stress ng lupain at ng mga tao. Habang sumisikat ang araw sa ika-4 na araw, bumalik na kami sa dati naming kinabukasan. Mas maliliit na grupo. Mas maayos na pangangalaga. Pinanood ko ang stress bar sa profile ng mga manggagawa, at inutusan silang magpahinga sa sandaling maging dilaw ito. Mas mabagal ang paglaki, ngunit mas puro na ang asin kaysa dati. Pero ang aking pagkabigo ay nag-iwan ng butas sa aming mga depensa. Hindi pa babalik si Supervisor Han na may dalang batalyon, hindi niya kailangan. Sinabi lang niya sa mga Merchant Guild na ang Salt Dead End ay gumagawa ng may lason at mapait na asin. Ngayon, mayroon kaming tubig. Mayroon kaming malinis na asin. Ngunit wala kaming makakabili nito. Isa kaming kuta na gawa sa ginto na walang gustong hawakan. Kailangan natin ng saksi, sabi ko kay Joe habang tinitignan namin ang aming maliit at perpektong tumpok ng mga puting kristal. Kailangan natin ng isang taong ang salita ay mas mahalaga kaysa sa mga kasinungalingan ni Han. Isang taong makakakita na ang ating asin ay hindi lamang pampalasa, kundi isang himala. At sino ang pupunta sa impyernong hukay na ito para magpatotoo para sa atin, tanong ni Joe. Isang profesional, sabi ko, habang nakatingin sa abot tanaw. Isang taong ayaw mawalan ng pera gaya ng pagkamuhi ko sa pagkawala ng mga tao. Doon ko ito nakita, isang mabilis kumilos na scout na nakasakay sa kamelyo. Hindi siya isang gwardiya. Isa siyang scout para sa isang grand caravan. Ang dirty economics ng ilang ay lalong magiging komplikado. Kailangan ko ng isang taong magbibilang ng bawat butil. Kailangan ko ng pating sa karagatang ito ng alat. Hindi nag-iisa ang tagamanman na nakasakay sa kamelyo. Sa likuran niya, kumikinang sa init na ulap na parang isang ilusyon, ay isang maliit at mabilis na tren ng mga mangangalakal. Hindi ito ang mabibigat at magaspang na mga bago ni Supervisor Han. Ito ang mga sand skimmers, mga magaan na karwahe na may malalapad na gulong na ginawa para sa kita at bilis. Sa unahan ng tren ay nakaupo ang isang babaeng mukhang gawa sa matutulis na anggulo at malamig na bakal. Ang pangalan niya ay Rina, at sa mga samahan ng mangangalakal sa Southern Desert, hindi nila siya tinatawag na mangangalakal. Tinatawag nila siyang blood counter. Nabalitaan kong ang Salt Dead End ay nasa ilalim ng bagong pamamahala, sabi ni Rina habang bumababa sa kanyang karwahe. Hindi siya nag-alok ng tulong. Naglabas siya ng magnifying glass at isang maliit na timbangan. Nabalitaan ko rin na ang asin mo ay sapat na mapait para pumatay ng kabayo. Si Supervisor Han ay naging napakahayag tungkol sa iyong pagkabigo, Jihan. Hindi ako kumurap. Sinenyasan ko si Matandang Joe na kumuha ng sample ng bagong batch, ang puro at mabagal na pinatuyo ng mga kristal mula sa puso ng kawali. Si Han ay isang magnanakaw na hindi makikilala ang pagkakaiba ng asin at buhangin kung itinusok ito sa kanyang mga mata. Tikman mo. Kumuha si Rina ng isang kristal. Tinimbang niya ito. Dinilaan niya ito.
Pagkatapos ay dinurog niya ito sa isang piraso ng itim na pelus. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nababagot at nagmamaliit, ay biglang naniningkit. 79.8% kadalisayan, bulong niya. Sa butas na ito na pinabayaan ng Diyos. Paano? Pamamahala, sagot ko. Pero may problema ako, Rina. Producer ako, hindi bookkeeper. Nawawala na ako ng asin. Lumiliit ang mga tambak ko sa gabi, at hindi tugma ang bigat ng mga ledger ko sa gate. Kailangan ko ng auditor na hindi takot sa multo. Tinignan ni Rina ang kaawa-awang koleksyon ng mga kubo, pagkatapos ay ang kumikinang na puting ginto sa aking kamay. Ngumiti siya, at iyon ay ang ngiti ng isang mandaragit na kakahanap lang ng ginintuang bangkay. Hindi ako nagtatrabaho para sa tanso, Jihan. Nagtatrabaho ako para sa 5% ng kabuang dami at ang karapatang patayin ang sinumang humawak sa aking mga libro. Bagong nasasakupan leg na recruit, Rina Vive accountant, espesyal na kasanayan, phantom audit. Kasalukuyang antas ng korupsyon, 32% critical. Maligayang pagdating sa dead end, sabi ko. Simulan na ang pagbibilang. Hindi nag-aksaya ng kahit isang oras si Rina. Paglubog ng araw, nakapaglagay na siya ng mesa sa gitna ng pangunahing bodega. Ang kanyang quilt ay kumakamot sa pergamino na parang kutsilyong may ngipin. Habang natutulog ang mga manggagawa, pinag-ugnay niya ang mga shift log at ang mga resibo ng paghahatid. Pagsapit ng madaling araw, pumasok siya sa tolda ko at naghulog ng isang papel sa dibdib ko. Pinapatayo ka ng dugo, Jihan, sabi niya, mahina ang boses. Ang mga tapat mong gwardiya, ang mga iniwan ni Han para proteksyonan ang nayon, ay lumalabas sa likurang gate na may dalang 40 kilo ng grade na asin gabi-gabi. Iyan ay 1,200 kilo kada buwan. Sapat na yan para makabili ng isang maliit na villa sa kabisera. Umupo ako, ang malamig na kalkulasyon ng sistema ay kumislap sa aking mga mata. Sinuri Bendy pagkawala ng yaman, nawawalang asin, 1.2 tonelada. Kasalukuyang seguridad, Sargento Grom at 6 na gwardiya. Katayuan, mga traidor na binabayaran ng Merchant Guild. Iniisip ni Grom na isa akong batang mahina ang kamay na pinalad na makakuha ng balon, bulong ko, habang tumatayo. Iniisip niya na siya ang tunay na makapangyarihan dito, dahil may espada siya at ako naman ay may pala. Hindi siya mali, sabi ni Rina, habang hinahasa ang kanyang panulat. Armado siya. Takot na takot ang mga manggagawa mo. Kung akusahan mo siya, papatayin ka lang niya at sasabihin sa gobernador na namatay ka sa isang trahedya ng aksidente sa pagmimina. Ano ang plano mo, Ginoo? Hindi ko siya akusahan, sabi ko, sabay bukas ng system menu ko. Gagawa akong imposibleng maitago ang pagnanakaw niya. Ginamit ko ang 500 puntos ng aking nakaimbak na enerhiya sa isang bagong tampok ng system, Magical Tracer Seals. Hindi ito isang nakikitang marka. Isa itong mikroskopikong pagbabago sa estrukturang kristal ng bawat butil ng asin na nalikha noong araw na yon. Sa paningin lamang, mukha itong normal na asin. Ngunit sa pamamagitan ng aking interface, at sa pamamagitan ng isang espesyal na lente na aking nagawa, ang asin ay kumikinang sa isang matingkad at neon na asul. Joe! Rina! Tipunin niyo ang lahat, sigaw ko, habang naglalakad papunta sa gitna ng plaza ng nayon. Naroon si Sargento Grom, nakasandal sa isang poste, ang kamay ay tamad na nakapatong sa hawakan ng kanyang espada. Malaki siyang lalaki, may pilat at mayabang. Tumingin siya sa akin nang may ngisi na nagsasabing alam na alam niya kung ano ang nasa kanyang pribadong imbakan sa ilalim ng kwartel. May problema ba, Master Jihan? Tanong ni Grom, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Masyado bang mainit ang araw para sa iyo ngayon? Nawawala na ang asin, Grom, sabi ko, sapat ang lakas para marinig ng bawat manggagawa. May nagnanakaw mula sa bibig ng ating mga anak. Simula ngayon, walang asin ang aalis sa nayong ito nang walang selyo ko. Kung may makitang asin sa labas ng bodega nang walang permit, maituturing itong pagtataksil sa korona. Tumawa si Grom. Mga seal, pipirmahan mo ba ang bawat butil gamit ang pangalan mo, di ba? Good luck dyan. Hindi ako tumawa pabalik. Humarap ako kay Rina. Bilangin ang shift sa gabi. Bawat gramo. Nang gabing iyon, ginawa ni Grom ang eksaktong inaasahan kong gagawin ng isang sakim na lalaki. Nataranta siya. Alam niyang hinahanap ng blood counter ang mga nawawalang tonelada, kaya nagpasya siyang ilipat agad ang lahat ng kanyang ninakaw na imbak. Mayroon siyang pribadong karwahe na naghihintay 2 milya sa labas ng mga buhanginan. Bandang hating gabi, inalerto ako ng aking sistema.
Na-trigger Vanzine lead sensor, nakita 20 kilos ng tracer, dami, 50 bag, 2,500 kilo. Lokasyon, likod na gate. Pinanood ko si Grom at ang kanyang 6 na gwardiya na tahimik na ikinakarga ang mabibigat na bag sa isang kariton. Nakasimangot ang mga ito, tahimik, gumagalaw na parang mga anino. Akala nila ay hindi sila nakikita. Aalis na sila, Jihan, bulong ni Rina, habang nakatayo sa tabi ko sa dilim. Hawak niya ang isang pana na binili ko sa kanyang karavan. Pwede natin silang ihatid sa gate. Hindi, sabi ko, sabay hawak sa pana. 7 armadong lalaki laban sa 2. Masama ang tsansa. Mga strategist kami, Rina. Hindi kami lumalaban sa isang tao. Ako ay may sistema. Hindi ko tinawag ang mga manggagawa para mag-armas. Hindi ako sumigaw para humingi ng tulong. Naglakad ako papunta sa pangunahing balbula ng sinaunang cistern, ang pinaghirapan naming buksan. Dinadala ni Grom ang asin sa disyerto, bulong ko. Pero ang disyerto ay pag-aari ng pan. At kailangan ng pan ang tubig nito. Inilihis ko ang presyon ng tubig. Hindi ko ito pinatay. Itinuon ko ang buong daloy ng imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa patungo sa kwartel at sa pribadong tirahan ng mga gwardiya. Sa loob ng ilang minuto, binaha ang kanilang tirahan, ngunit hindi iyon ang punto. Isinara ko rin ang mga panlabas na labangan ng tubig, ang mga tanging lugar sa loob ng milya-milya kung saan maaaring uminom ang isang kabayo o isang tao. Guro, patakbong lumapit si Matandang Joe na natataranta. Ang tubig. Naubos na ang mga pampublikong tangke. Matulog ka na ulit, Joe, sabi ko, habang ang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw ng disyerto. Hindi naubos ang tubig. Binihag lang ito. Nakarating sina Grom at ang kanyang mga tauhan ng 3 milya papasok sa kapatagan ng asin bago pa man sila maluto ng init ng disyerto sa gabi. Sa Salt Dead End, kahit sa gabi, ang balat ng asin ay sumasalamin sa init na nakakulong sa araw. Hindi ka maaaring maglakbay ng higit sa 1 oras nang walang tubig bago magsimulang magsara ang iyong lalamunan. At walang tubig si Grom. Sinira ko ang mga kantina nila bago sila umalis. Babalik sila, sabi ni Rina habang tinitingnan ang kanyang relo sa bulsa. Kailangan nila, sagot ko. Pero kapag bumalik sila, hindi na sila magiging mga gwardiya. Magiging mga uhaw na magnanakaw sila. Pagkalipas ng 2 oras, isang kaawa-awang tanawin ang lumitaw sa gilid ng ngayon. Si Grom at ang kanyang 6 na tauhan ay natutumba-tumba pabalik, ang kanilang mga kabayo ay bumubula ang bibig, at ang kanilang sariling mga dila ay namamaga. Hila-hila nila ang kariton ng ninakaw na asin, dahil sa sobrang hina nila ay hindi man lang nila kayang bunutin ang kanilang mga espada. Natumba sila sa liwasan ng nayon, sa harap mismo ng walang laman na tangke ng tubig. Tubig Napasinghat si Grom, namumula at nababalat ang mukha. Bigyan mo kami tubig Lumapit ako sa kariton at inilabas ang aking magnifying lens. Itinaas ko ito sa mga supot. Sa pamamagitan ng lente, ang asin ay kumikinang na may nakasisilaw na asul na liwanag. Ang mga manggagawa na nagising sa ingay ay namangha ng matuklasan ang mga ninakaw na gamit. 50 bag, sarhento, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ang daming asim niyan para sa isang lalaking nagsasabing nagpapatrolya lang siya. Pakiusap Inabot ni Grom ang bota ko. Ang init nakakapaso Rina, sabi ko. Ano ang parusa sa pagnanakaw ng mga kayamanan ng hari sa panahon ng krisis? Mapatapon ng walang tubig, anya, ang boses ay parang yelo. O permanenteng paggawa sa malalalim na hukay. Tiningnan ko ang mga uhaw at wasak na kalalakihan. May pagpipilian ka, Grom. Maaari kang bumalik sa disyerto ngayon din, o maaari kang kumuha ng pala at magtrabaho hanggang sa maproseso at mabayaran ang bawat gramo ng asin na ito. Pero kung sakaling humawak ka ulit ng espada, ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Tumataas Vendi moral, positibo 40%, katayusan ng seguridad, stabilized internal. Pinili ni Grom at ng kanyang mga tauhan ang pala. Nasa ilalim na namin ang mga gwardiya, nabawi na namin ang aming asin, at sa wakas ay nakita ng mga manggagawa na kaya kong protektahan ang kanilang itinayo. Ngunit habang sinisimulan ni Rina na itala ang mga narecover na bag, namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang isang liham na natagpuan niya sa bulsa ni Grom, isang liham na hindi na niya nagamit pang sunugin. Jihan, bulong niya. May problema tayo. Hindi nagtatrabaho si Grom para kay Supervisor Han. Sino kung gayon? Ang Great Desert Merchant Guild.
Ang mga taong kumokontrol sa mga kargamento ng butil para sa buong probinsya. Sabi ng kontak ni Grom, kung hindi darating ang asin pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay dedeklara nila ang buong sektor na ito bilang plague zone. Isang plague zone, tanong ko. Ibig sabihin, ititigil nila ang mga karaban, sabi ni Rina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Walang butil. Walang gamot. Walang pakikisalamuha sa labas. Gugutumin nila tayo ng husto, Jihan. Ayaw nila tayong kalabanin para sa asin, maghihintay na lang sila hanggang sa mamatay tayo sa gutom at kukunin ito ng libre. Ang deklarasyon ng isang plague zone ay hindi isang kamatayan sa pamamagitan ng espada, ito ay isang kamatayan sa pamamagitan ng katahimikan. Sa loob ng 3 araw kasunod ng pagkakatuklas ni Rina sa liham, nanatiling walang laman ang abot tanaw. Walang mga ulap ng alikabok mula sa papalapit na mga kariton ng butil. Walang mga kampana mula sa mga mula ng mga ngalakal. Ang Salt Dead End ay kinukupit sa pamamagitan ng operasyon mula sa mapa ng mundo. Nagiging pula na ang mga numero, Jihan, sabi ni Rina habang tinatapik ang kanyang ledger. Mas maputla siya kaysa dati habang sinusuri ng kanyang matatalim na mga mata ang aming lumiliit na mga silo. Mayroon kaming 63 manggagawa, kasama ang 7 gwardiya na ngayon ay halos mga bilanggo na. Kumukonsumo kami ng 40 kilo ng butil sa isang araw. Sa ganitong bilis, ang mga lalagyan ng harina ay mawawalan ng laman sa loob ng eksaktong 9 na araw. Pagkatapos niyan, kakain tayo ng buhangin. Naglakad-lakad si matandang Joe sa bodega, nanginginig ang mga kamay. Hindi natin kayang labanan ang taggutom, bata. Hindi mo magagamit ang mahiwagang asin mo para mabusog ang tiyan. Kung hindi ipapadala ng guild ang Muon Caravan, magsisimula ng umalis ang mga tao. Mas isusugal nila ang paglalakad sa disyerto kaysa maghintay dito hanggang magutom. Alerto dal sistema, critical ban na seguridad ng pagkain, tinatayang oras ng taggutom, 9 na araw. Paghina ng moral, negatibo 5% kada araw. Hindi ko sila hahayaang magutom, Joe, sabi ko, habang mabilis na tumatakbo sa database ng system ang isip ko. Iniisip ng Merchant Guild na pag-ari nila ang disyerto dahil kontrolado nila ang mga kalsada. Pero may isang bagay silang nakalimutan, ang disyerto ay hindi lang basta mga kalsada. Ito ay ang mga taong nabubuhay sa tabi ng mga landas. Ang mga naglalakad sa buhangin, tanong ni Rina habang nakataas ang kilay. Ang mga nomad. Mga taong bayan sila, Jihan. Hindi sila nakangalakal ng barya at wala silang butil. Wala silang butil pero mayroon silang mga baka, sagot ko. Napakaraming kawan ng mga kalabaw at kamelyo sa disyerto. At alam ko ang pinakamalaking problema nila. Nawawalan sila ng halos 50% ng kanilang karne dahil sa init bawat linggo. Pumapatay sila ng hayop, kinakain ang kaya nila, at ang iba ay nabubulok bago pa man makarating sa palengke. Tiningnan ko ang mga tambak ng asin na dekalidad, ang tiputing ginto na pinaghirapan naming pinuin. Ang asin ay hindi lamang pampalasa, Rina. Sa mundong walang yelo, ang asin ay oras. Ito ay baterya habang buhay. Estratehikong desisyon, pagbabago ng yaman, layunin, paglipat mula sa mga ngalakal ng asin patungong sentro ng pagkain. Mga taktika, pagpreserba ng karne, pag-aasin. Pinapunta ko ang scout, yung kasama ni Rina, sa malalalim na buhanginan dala ang isang sako ng aming grade na asin. Sinabihan ko siyang hanapin ang pinakamalapit na nomadikong angkan, ang tribong Blue Veil, at sabihin sa kanila na ang Salt Dead End ay nag-aalok ng palitan ng life for salt. Pagkalipas ng 2 araw, lumabo ang abot tanaw dahil sa paggalaw ng daan-daang mga kuko ng kabayo. Dumating ang mga nomad na parang bagyo, ang kanilang mga asul na damit ay nililipad-lipad sa hangin. Sa kanilang harapan ay isang pinunong may pilat na nagngangalang Varek. Tiningnan niya ang aming maliit at puting nayon ng may matinding paghihinala. Ikaw ba ang batang nag-isip na kaya niyang pigilan ang kabulukan? Tanong ni Varek, ang kanyang boses ay parang mga batong panggiling. Itinuro niya ang isang kinatay na kalabaw na nakasakay sa likod ng isang halimaw na nagbabantay sa mga hayop. Ang karne ay nagiging kulay abo na sa sikat ng araw sa hapon. Kung maiingatan mo ang karning ito, bibigyan kita ng 3 buhay na baka sa bawat 10 sako ng iyong puting alikabok. Mag-ingat ka, sabi ko. Hindi ko basta-basta nilagyan ng asin ang karne. Ginamit ko ang Heart of the Salt Pan para lumikha ng espesyal na desiccation zone sa loob ng aming bagong bodega. Tinuruan ko ang mga manggagawa, kabilang na si Grom at ang kanyang mga nahihiya na gwardiya, kung paano hiwain ng manipis ang karne, kung paano kuskusin ang mga kristal sa hibla,
At kung paano ito isabit sa tuyot at malamig na hangin sa mga silid sa ilalim ng lupa. Layo ng pagproseso, pagpapalutos ng karne, input, 500 kilo hilaw na karne positibo 50 leafy grade na asin. Output, 350 kilo na maalat na rasyon, shelf life, 6 na buwan. Bonus ng sistema, pagpapanatili ng sustansya positibo 20%. Paglubog ng araw, hindi na amoy alikabok at pawis ang bodega. Amoy mayaman at pinatuyong protina na ang laman nito. Kumuha si Varek ng isang piraso ng tuyong karne, dahan-dahang nguyain ito, at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang ito na preserba, masarap pa nga ito. Ang mataas na kadalisayan ng aming asin ay hindi nag-iwan ng karaniwang mapait na lasa ng mga mineral na nakuha sa disyerto. Mas mabuti ito kaysa sa rasyon ng hari, pahayag ni Varek. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo ang mga baka. May kasunduan tayo. Tumaas Yanzi Moral, positibo 60%, na itatag ang seguridad sa pagkain, index ng kristalisasyon, 3.5%, abalang-abala si Rina sa pag-update ng kanyang mga libro. Jihan, alam mo ba ang ginawa mo? Hindi na natin kailangan ang butil ng Merchant Guild. Mayroon na tayong direktang linya patungo sa supply ng protina ng mga nomadikong tao. Kung ipoproseso natin ang kanilang karne at ipagpapalit ito pabalik sa kanila o sa mga himpilan ng hukbo, hindi lang tayo basta kampo ng pagmimina. Isa tayong kuta ng pagkain. Iyan mismo ang plano, sabi ko. Rina, gusto ko ng kumpletong inventaryo ng ating mga salt meat na pakete. Gusto ko ang mga ito ay nakabalot sa mga selyadong supot na katad. Hihintayin natin ang sugo ng guild. Darating siya malapit na para alamin kung patay na tayo. Dumating ang sugo noong ika-10 araw, ang araw na hinulaan ni Rina na magsisimula ang ating taggutom. Nakasakay siya sa isang kahanga-hangang puting kabayo, kasama ang isang maliit na unit ng mga profesional na mersenaryo. Inaasahan niyang makakakita ng mga payat na mukha at mga taong desperadong nagmamakaawa. Sa halip, natagpuan niya ang mga tao ng Salt Dead End na nakaupo sa paligid ng isang malaking apoy, nag-ihaw ng sariwang karne ng baka, at kumakain ng pinatuyong piraso ng karne habang tumatawa. Kumalat ang amoy ng barbecue sa kapatagan ng asin, na parang isang pisikal na suntok sa sugo. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng sugo, ang kanyang mukha ay namula ng husto. Nasa ilalim ng kwarentenas ang lugar na ito. Dapat ay nagugutom ka na. Kwarentenas, tanong ko, habang naglalakad palabas ng bodega na may hawak na hiwa ng jerky. Inalok ko ito sa kanya. Hindi namin napansin. Medyo abala kami. Kakapirma lang namin ng 3 taong eksklusibong kontrata sa Blue Veil Nomads. Mukhang mas gusto nila ang asin namin kaysa sa inaamag na butil nyo. Tinignan ng sugo ang matataba at malulusog na baka na nanginginain malapit sa aming mga labangan ng tubig. Tinignan niya ang malalakas at mapanghamong mga mukha ng mga manggagawa. Nabigo ang kanyang plagi zone. Sa katunayan, ito ay nagbalik sa dati. Sa pamamagitan ng pagputol sa amin, napilitan niya kaming lumikha ng isang malayang ekonomiya. Hindi ito malilimutan ng guild, Seo Jihan, bulong ng sugo, habang tinatanggihan ang karne. Sa tingin mo ba mabubuhay ka ng mag-isa sa karne? Kailangan mo ng mga kagamitan, kailangan mo ng tela, kailangan mo ng kahoy. May asin ako para mabili ang lahat ng iyan sa sinumang hindi miyembro ng guild mo, malamig kong sagot. At simula ngayon, ang presyo ng asin na ibibigay ko sa inyong guild ay na-triple na. Kung gusto ninyo, magbabayad kayo gamit ang tabla at bakal. O kaya naman ay maaari ninyong ipaliwanag sa kabisera kung bakit tumaas ng 500% ang presyo ng asin sa lungsod. Tumakas ang sugo habang ang kanyang kabayo ay sumisipa ng puting alikabok. Nanalo tayo sa unang digmaang pangkalakalan. Gantimpala, kasalanan ay pagkain, pag-unlock ng bagong sistema, dengue arkitektura ng asin epekto, maaari mo nang ayong gamitin ang mga komposit ng asin mineral para sa konstruksyon. Lumapit sa akin si Rina habang nakasuksok ang kanyang ledger. Nakaligtas tayo sa gutom, Jihan. Pero pinahiya mo ang pinakamakapangyarihang puwersang pang-ekonomiya sa probinsya. Hindi na sila gagamit ng butil sa susunod. Gagamit na lang sila ng bakal. Alam ko, sabi ko, habang nakatingin sa mga manggagawa na ngayon ay mas malakas at mas tapat kaysa dati. Kaya titigil na tayo sa paninirahan sa mga barong-barong na gawa sa kahoy na ito. Kung gusto nilang kunin ang asin natin, kailangan muna nilang daanan ito. Binuksan ko ang system menu. Kumikinang ang E-Crystallization Index. Sapat na ang puntos natin para sa unang malaking upgrade. Joe. Rina.
Grom, sigaw ko. Itigil na ang mga pagdiriwang. Tapos na ang dead end. Bukas, sisimulan na natin ang pagtatayo ng kuta ng asin. Nakita Benji bagong problema, paalala sa rehiyon, nabalitaan ng mga maniningil ng buwis at mga scout militar ng hari ang tungkol sa karne ginto ng disyerto. Antas ng banta, mataas. Ang araw ay parang martilyong nagliliyab at sa ilalim nito, ang nangungunang pangkat ni Ginoong Militar Kasim ay nagmumukhang isang kumikinang na ahas na bakal. 100 mabibigat na kabalyero. Hindi sila ang mga nagugutom at desperadong kalalakihan ng Salt Dead End. Sila ay mga profesional, mga lalaking kumakain ng 3 beses sa isang araw, nakasuot ng pinakuluang katad at bakal na plato, at nakasakay sa mga kabayong mas mahal kaysa sa kinikita ng buong nayon namin sa isang taon. Darating sila rito sa loob ng 20 minuto, Jihan, sabi ni Rina, ang boses ay pilit habang sumisilip sa isang teleskopyong tanso. Hindi man lang sila bumabagal. Inaasahan nilang bubuksan natin ang mga gate sa sandaling makita nila ang kanilang mga banner. Sa paningin nila, para lang kaming mga squatter sa isang magarbong kastilyong buhangin. Hayaan mo silang isipin yan, sabi ko. Nakaupo ako nang nakakrus ang mga paa sa ibabaw ng muralya, nakapikit, at ang isip ko ay nasa kaibuturan ng puso ng kawali. Para sa isang normal na tao, ang puting lupa sa labas ng aming mga pader ay isa lamang patag na kalawakan ng asin. Para sa akin, isa itong circuit board. Gumastos ako ng 3,000 purity points para i-prime ang lugar. Hindi na ako nagtatayo ng mga pader, bumubuo ako ng isang bangungot na kemikal. Proyekto Linedepensa, DNI perimeter ng paglalaga ng asin, aktibong ahente, hyperconcentrated magnesium brine. Epekto, mabilis na oksihenasyon at pagkatuyo. Gastos, 500 litro ng tubig kada minuto, aktibo. Grom, sigaw ko. Handa na ba ang mga white holes? Handa na, guro, sigaw ni Grom mula sa ibaba. Siya at ang 50 manggagawa ay gumugol ng huling 6 na oras sa paghuhukay ng mababaw na hukay sa paligid ng kuta, pinupuno ang mga ito ng putik ng hilaw, hindi ginagamot na asin at isang partikular na mineral catalyst na nakuha ko mula sa sistema. Tinakpan namin sila ng manipis na patong ng asin. Para sa mga kabalyeriya, magmumukha itong matibay na lupa. Rina, sa sandaling marating nila ang unang hanay, gusto kong senyasan mo ang mga nomad. Ayokong lumaban sila. Gusto ko lang na tumayo sila sa mga buhanginan at magmukhang isang hukbo. Ang ilusyon ay 70% ng isang digmaan sa disyerto. Bumagal ang Taliban nang marating nila ang markang 500 metro. Isang mga kabayo na nakasuot ng kapan na gawa sa pulang seda ang tumakbo pasulong. Ito ay si Sir Kael, ang commander ng Taliban. Tumingala siya sa aming kumikinang na mga pader na gawa sa salt rock na may halong pagkamangha at kasakiman. Sa utos ni Ginoong Militar Kasim, umalinggaw ang boses ni Kael sa mga puting pader. Ang Salt Dead End na ito ay idineklara bilang isang strategic military asset ng Southern Province. Buksan ang inyong mga tarangkahan, isuko ang inyong mga imbakan ng karne at tubig, at maliligtas ang inyong mga buhay. Mayroon kayong 60 segundo. Tumayo ako, nakatingin sa kanya. Sir Kael. Nang himasok ka sa lupang ipinagkaloob ng Royal Decree sa Panginoon ng South Pan. Nagugutom ang mga tao ko at giniginaw ang mga pader ko. Kung gusto mo ang karne ko, kailangan mong magbayad sa presyo ng merkado. Kung gusto mo ang kuta ko, kailangan mo munang mabuhay sa disyerto. Hindi na nag-abalang makipagtalo si Kael. Binunot niya ang kanyang espada at kumikislap ng husto ang bakal. Mabigat na kabalyeriya. Sumugod. Sirain ang mga tarangkahan. Hayaang buhay ang Panginoon, gusto malaman ng Panginoon kung paano niya itinayo ang lugar na ito. 100 kabayo, na bawat isa ay tumitimbang ng 600 kilo, ang bumilis sa pagtakbo. Literal na nayanig ang lupa. Sa loob ng mga pader, nakita ko ang takot sa mga mata ng aking mga manggagawa. Buong buhay nila ay nabubuhay sila na niyurakan ng mga taong tulad nito. Tigil bulong ko habang nakahawak ang kamay ko sa system interface. Naabot ng kabalyeriya ang 300 metrong marka. Ang E-kill zone. Ngayon na. Binuksan ko ang brine venting. Sa ilalim ng mga kuko ng kabayo, hindi gumuho ang lupa na tunaw ito. Pero hindi ito tubig. Ito ay isang sobrang saturated na brine slurry, mas malamig kaysa sa yelo at mas kinakaing unti-unti kaysa sa asido. Na-activate Vengebitad, DNI hygroscopic sink. Ang unang hanay ng mga kabayo ay hindi basta-basta natisod, huminto sila na parang nabangga sa pader.
Naglaho ang maalat na balat, napalitan ng makapal at puting-putik na agad na humihila ng bawat patak ng tubig mula sa anumang mahawakan nito. Sumigaw ang mga kabayo nang tumama ang maasim na asin sa kanilang sensitibong mga kuko. Ngunit ang tunay na alkemiya ay ang mabilis na oksidasyon. Ang aking baluti, sigaw ng isang sundalo. Kumikinang ito. Ang asin na pinahusay ng sistema ay tumugon sa mga bakal na plato ng kanilang baluti. Sa mundong normal ang pisika, inaabot ng maraming taon ang kalawang. Sa aking salt pan, taglay ang kapangyarihan ng crystallization index, inabot ito ng ilang segundo. Ang mga rivet sa kanilang mga baluti sa dibdib ay naging kulay kahel na alikabok. Ang mga dugtungan ng kanilang mga pantapal ay sumabit habang ang metal ay lumalawak at naglalaho. System laye, corrosion damage, integridad ng kagamitan ng kaaway, negatibo 60%. Pagkilos ng kabalyeriya, negatibo 85%. Fear factor, critical. Umatras? Umatras, sigaw ni Kael, ngunit ang sarili niyang kabayo ay nasa ilalim ng putik na may asin hanggang dibdib. Ang pinungsyahan nitong katad ay nabibitak at natutuyo habang iniinom ng asin ang langis mula sa balat. Magulo ang hanay ng mga sundalo. Nahuhulog ang mga lalaki mula sa kanilang mga kabayo papunta sa tubig alat, ang kanilang mga balat ay namumuti at nangangati, ang kanilang mga mamahaling sandata ay nagiging kalawangin at tulis-tulis na mga piraso ng kalat. Hindi ito nakamamatay na pagkatalo pero tiyak na mangyayari. Para silang isang grupo ng mga nalunod na daga sa isang balde ng bleach. Rina! Ngayon na! Sa mga buhanginan na nakapalibot sa kuta, 300 nomad, ang tribong Blue Veil, ang biglang sumulpot. Hindi sila sumugod. Nakaupo lang sila sa kanilang mga kamelyo, nakaharap sa araw, at kumikinang ang kanilang mga sibat. Para sa mga sundalong nataranta, tila mayroon tayong libu-libong hukbo sa disyerto na naghihintay na tapusin sila. Si Sir Kael, nababalutan ng puting balat ng asin, ang kanyang magandang baluti na ngayon ay isang kinakalawang na hawla, ay tumingala sa akin mula sa mga kuta. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot na tanging isang propesyonal na sundalo lamang ang nakakaramdam kapag nakakasalubong ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Ano-ano ka, singhal niya. Ako ang Panginoon ng kawali ng asin, sabi ko, pinalakas ang boses ko ng akustika ng mga dingding ng Salt Rock. At nakatayo ka sa aking pagawaan. Bumalik ka kay Ginoong Kasim. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang mga sundalo ay natalo ng mismong lupang sinubukan nilang nakawin. Sabihin mo sa kanya na kung gusto niyang makipag-usap, darating siya kasama ang isang mangangalakal, hindi isang hukbo. O sa susunod, hindi ko lang basta kalawangin ang bakal niya, gagawin kong asin ang dugo niya. Binitawan ko ang presyon. Ang mga white holes ay umagos pabalik sa mga butas sa ilalim ng lupa, na iniwan ang mga kabalyero sa isang tuyot at basag na palanggana. Kumaway sila palayo, iniwan ang kanilang kinakalawang na baluti at ang kanilang mga nasamsam na kagamitan, at tumakas pabalik sa katimugang abot tanaw. Tagumpay, unang depensa ng mabatag, gantimpala, 1-0, 0-0-0 purity points. Bagong pamagat, The White Terror. Index ng kristalisasyon, 8.5%. Sa loob ng kuta, walang hiyawan noong una. Isang mabigat at gulat na katahimikan lamang. Pagkatapos, umupo si Matandang Joe sa isang tumpok ng bato asin at nagsimulang tumawa. Isa itong mabangis at histerikal na tunog na agad kumalat sa iba pang mga manggagawa. Pinapalo ni Grom ang kanyang mga tuhod, at maging si Rina ay may mahina at mapangakit na ngisi sa kanyang mukha. Nagawa natin, hinanasabi ni Joe. Naitaboy natin ang kabalyeriya ng hari nang walang kahit isang sibat. Naitaboy natin ang 100 sa kanila, pagtatama ni Rina sa kanya, ang kanyang panulat ay gumagalaw na sa talaan ng mga libro. Pero Jihan, tingnan mo ang gastos. Ipinakita niya sa akin ang mga numero. Naubos en Vanille Yaman, reservoir ng tubig, negatibo 15,000 litro, pag-activate ng bitad. Enerhiya ng sistema, 0% natitirang. Pagkaubos ng manggagawa, mataas. Isa tayong himala ngayon, Jihan, sabi ni Rina, habang nakatingin sa akin ng may kakaibang intensidad. Pero pinahiya mo ang isang Panginoong militar. Hindi basta-basta magpapadala si Kasim ng mas maraming tauhan. Pupunta siya sa hari. Sasabihin niya na may isang rebeldeng salamangkero sa disyerto na nagtatayo ng kuta gamit ang puting ginto. Gagawin niya tayong isang pambansang banta. Alam ko, sabi ko, habang nakatingin sa inabandona at kinakalawang na baluti na nagkalat sa mga kapatagan ng asin. Kaya hindi tayo titigil dito. Naitayo na natin ang mga pader. Naitayo na natin ang mga patibong.
Ngayon, itinatayo na natin ang impluensya. Humarap ako kay Grom. Tipunin inyo ang kinakalawang na bakal na yan. Bawat piraso nito. Tutunawin natin ito, ihahalo sa ating pinaghalong asin, at gagawa tayo ng isang bagay na hindi pa nakikita ng kaharian, ang daang bakal asin. At para saan naman yan, tanong ni Joe. Para sa Grand Caravan yan, sagot ko. Hanggang ngayon, ang disyerto ay isang harang. Pero gamit ang aming salt rock cementing, makakagawa kami ng kalsadang hindi gumagalaw, hindi binabaha, at magpapahintulot sa isang kariton na bumiyahe ng 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Hindi tayo magtatago sa kuta na ito, Joe. Gagawin natin ang ating mga sarili na sentro ng kalakalan ng mundo. Kung gusto tayong sirain ng hari, kailangan niyang sirain ang sarili niyang ekonomiya para magawa ito. Estratehikong pagbabago, mula sa depensa patungong pandaigdigang sentro ng kalakalan, bagong proyekto, ang Alabaster Highway. Layunin, ikonekta ang katimugang baybayin sa sentral na kabisera. Ang pagpapalawak ay hindi na lamang tungkol sa kaligtasan. Mayroon kaming tubig. Mayroon kaming pagkain. Mayroon kaming mga pader. Ngayon, magtatayo kami ng isang imperyo sa pundasyon ng asin. Pero nang tiningnan ko ang mga kamay ko, nakita kong maputla at basag ang mga ito. Pula ang stress bar ko. Kasing lakas ng pagtulak ko sa panang pagtulak sa akin ng system. Jihan, tanong ni Rina, ang boses ay hindi pangkaraniwang malumanay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sabi ko, kahit na ang puting liwanag ng disyerto ay tila mas maliwanag kaysa sa nararapat. Basta ihanda mo ang karne para sa susunod na kalakalan. At humanap ka ng espiya para sa akin. Kailangan kong malaman kung ano ang sinasabi ni Ginoong Kasim sa hari. Tapos na ang arkitektura ng asin. Ngunit ang dakilang laro ng mga hari ay nagsisimula pa lamang. Ang tagumpay ng Alabaster Highway ay parang tabak na may 2 talim na mas malalim ang hiwa kaysa sa anumang pagsalakay ng kabalyerya. Sa loob ng 3 buwan, ang Salt Dead End ay nagbago mula sa isang nakalimutang kubo tungo sa isang kumikinang na tanglaw ng komersyo. Ginamit namin ang Salt Rock Composite para sa pag-aspalto ng kalsada, isang napakatigas at makinis na ibabaw na kayang maglakbay ng isang kariton ng mga ngalakal ng 30 milya sa isang araw sa halip na 10 milya. Mayaman sa karneng alat ang mga tribong nomadiko at hindi na nagugutom ang aking mga kababayan. Umuunlad kami. Kasalukuyang kalagayan, Dennis sentro ng Alabaster, populasyon, 850, dagdag pa ang 400 nomadikong manggagawang panapanahon. Index ng kristalisasyon, 12.5%. Impluensya sa rehiyon, mataas, ang karneng asin ay nagsusuplay ng 40% ng katimugang hangganan. Papasok na ang barya, Jihan, sabi ni Rina, ang kanyang mga daliri ay may bahid ng tinta habang binibilang niya ang pinakabagong mga tungkulin sa kalakalan. Pero ganoon din ang chismis. Sa kabisera, tinatawag ka nilang hari ng asin. Sabi nila mayroon kang bundok ng ginto na nakatago sa ilalim ng puting balat. Sabi nila bumubuo ka ng isang hukbo ng mga multo sa disyerto. Ayokong magkaroon ng hukbo, Rina, sabi ko, habang nakatingin mula sa mga kuta. Gusto ko ng monopolyo sa kalakalan. Kung kokontrolin natin ang kalsada at ang asin, hindi tayo magagalaw ng hari nang hindi nagugutom ang sarili niyang mga lungsod. Hindi niya kailangang gutumin ang mga lungsod niya kung papatayin lang niya ang may-ari ng kalsada, sabi ng isang magaralgal na boses. Si Sargento Gromion. Kagagaling lang niya mula sa isang misyong pagmamanman sa mga hangganan sa timog. Nababalot ng alikabok ang kanyang mukha at nanginginig sa pagod ang kanyang kabayo. Babalik na si Lord Kasim, Jihan. At sa pagkakataong ito, hindi siya magdadala ng 100 scout. Pinamumunuan niya ang Iron Hammer Division. 5,000 mabibigat na infantry, 300 makinang pangkubkob, at isang espesyalisadong unit ng mga alchemist mula sa Royal Academy. 10 araw pa ang natitira. Malamig ang katahimikan na bumalot sa silid ng mga commander. 5,000 kalalakihan. Matibay ang aking kuta, ngunit wala pang 300 malalakas na mandirigma ang mayroon kami, karamihan sa kanila ay mga minero na may dalang mga piko at mga nomadikong scout na may magaan na pana. Isa kaming himala sa ekonomiya, ngunit isa kaming insektong militar kumpara sa Iron Hammer ng kaharian. Alerto dal sistema, natuklasan the existential threat, kalaban, ang Iron Hammer Division, antas ng lakas, 1-0-0-0. Kasalukuyang lakas ng depensa, 1,200. Probabilidad ng kaligtasan, 4.2%.
Hindi natin kayang lumaban sa 5,000, bulong ni Matandang Joe, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang bukol ng pinong asin. Mayroon tayong tubig at karne, pero upo lang sila sa labas ng ating mga pader at maghihintay sa araw na lutuin tayo. Babaguhin nila ng paunti-unti ang mga ladrilyo sa highway. Hindi, sabi ko, habang nanlilisik ang mga mata. Si Kasim ay isang profesional. Alam niya na ang isang mahabang pagkubkob sa disyertong ito ay papatay sa kanyang mga tauhan bago tayo mapatay. Gusto niya ng mabilis at mapagpasyang pagsalakay. Gusto niyang basagin ang ating mga pader at bitinin ako mula sa pinakamataas na tor bilang babala sa sinumang nag-isip na kaya nilang magtayo ng sarili nilang kaharian. Ngunit hindi lamang ang militar ang problema. 2 araw pagkatapos ng balita ni Grom, isang bagong figura ang dumating sa aming mga tarangkahan. Hindi siya dumating na may dalang espada. Dumating siya na may dalang tungkod na gawa sa pinaputing buto at isang balabal na gawa sa purong puting seda. Tinawag niya ang kanyang sarili na ang propeta ng puting araw. Ang asin ay isang sumpa, sigaw ng propeta sa karamihan ng mga refugee at mga manggagawa sa tarangkahan. Ang batang ito, ang guro na ito, ay naghuhukay sa kaibuturan ng lupa upang palayain ang mga demonyo ng sinaunang mundo. Ang puting ginto na iyong kinakain ay alabok ng mga patay. Ang kuta na iyong tinitirhan ay isang libingan na gawa sa mga kasalanan. Panloob binaybanta. Kahilagan es relihiyon, paghina ng moral, negatibo isa 0% kada oras. Kasalukuyang antas ng pagtutol, 25% at tumataas. Jihan, natatakot ang mga tao, bulong ni Rina, sabay hila sa akin palayo. Sinasabi ng propeta na ang sinkhole noong nakaraang buwan ay tanda ng galit ng Diyos. Sinasabi niya sa mga manggagawa na kung mananatili sila, lalamunin sila ng buo ng lupa. 20 tao na ang naiwan natin papunta sa mga buhanginan kagabi. Tiningnan ko ang propeta. Hindi siya sundalo pero mas mapanganib siya kaysa kay Kasim. Inaatake niya ang kikaluluwa ng sistema. Kung titigil ang mga manggagawa sa paniniwala sa pan, titigil din ang pan sa paggawa. At kung walang produksyon, wala tayong puntos na magagastos sa mga depensa. Strategic dilemma, dene propesya laban is even, option E, patayin ang propeta. Agad na ititigil ang pagtutol. Moral decay, negatibo 40%, batay sa takot. Panganib ng panloob na paghihimagsik, mataas. Option E, makipag-debate sa propeta. Mataas na panganib ng pagkabigo. Hindi matatalo ng lohika ang pananampalataya. Option E, gayahin ang himala. Gamitin ang sistema upang malampasan ang mga Diyos. Hindi ko siya papatayin, Rina, sabi ko. Papaniwalain ko siya. Ginastos ko ang 8,000 purity points, halos lahat ng naipon ko mula sa kita sa highway, sa isang bagong system tier, atmospheric crystallization. Nang gabing iyon, habang nakatayo ang propeta sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sumisigaw tungkol sa mga demonyo sa alabok, pinaandar ko ang puso ng kawali. Hindi ako humila ng asin mula sa lupa. Hinila ko ang halumigmig mula sa hangin, ang maliliit at di nakikitang mga patak ng tubig na nabubuhay kahit sa gabi ng disyerto. At pinagsanib ko ang mga ito ng alikabok ng mineral na lumulutang sa hangin. Bigla nagsimulang umulan ng nyebe. Ngunit hindi ito malamig. Ito ay puti, kumikinang na mga kristal ng purong nakakaing asin, na bumabagsak mula sa walang ulap na kalangitan na parang mana. Ang mga kristal ay nagliwanag na may malambot at asul na liwanag, na bumabalot sa kuta at sa karamihan ng tao ng isang patong ng alikabok ng mga bituin. Ito ba ang alabok ng mga patay? Sigaw ko, habang naglalakad palabas sa plaza, pinalakas ng sistema ang aking boses. O ito ba ang biyaya ng araw? Hindi lang basta kumukuha ang pan, propeta. Nagbibigay ito. Ginagawa nitong pagkain ang hangin mismo. Kung kinasusuklaman ng iyong mga Diyos ang lugar na ito, bakit nila kami pinapaulanan ng puting ginto? Lumuhod ang propeta, nakatitig sa kumikinang na mga kristal sa kanyang mga palad. Tinikman niya ang isa. Ito ang pinakadalisay na asin na aming nagawa, matamis, mayaman, at puno ng T-vitality buff ng sistema. Moral na inabalik, 100%, bagong nasasakupan leg na rekruta, mabilisang, dende propeta. Epekto, ang sigasig sa relihiyon na yon ang nagpapasigla sa mga manggagawa. Bilis ng produksyon, positibo 30%. Isa itong himalay. Bulong ng karamihan. Wala na ang takot, napalitan ng panatikong debosyon. Hindi na sila basta mga manggagawa lamang, sila ang pinili ng kawali. Magastos yang panlilinlang mo, Jihan, sabi ni Rina, habang nakasandal sa pader na batong asin.
Pero ang panloob na problema lang ang nareresolba nito. Darating pa rin ang Iron Hammer. At hindi mapipigilan ng isang blizzard ng asin ang 5,000 mabibigat na infantry. Hindi, sabi ko, habang nakatingin sa Alabaster Highway na umaabot sa dilim. Pero magagawa ito ng highway. Grom, tipunin mo ang bawat piraso ng kinakalawang na bakal na nakolekta natin mula sa unang labanan. Matandang Joe, kailangan ko ang magnesium slurry sa dami na hindi natin pinangarap. Hindi lang natin basta ipagtatanggol ang mga pader na ito. Gagawin nating sandata ang buong kalsada. Simple ngunit nakakatakot ang estratehiya. Gustong-gusto ni Lord Kasim ang kanyang imartilyo, ang mabibigat na impanterya na nagmamartsa sa masikip at hindi mapasok na mga pormasyon. Umaasa siya sa kalsada upang mabilis na maigalaw ang kanyang mabibigat na makinang pangkubkob sa buhanginan. Papayagan ko siyang gamitin ang kalsada, sabi ko sa aking pangkat. Papayagan ko siyang magmartsa kasama ang kanyang buong 5,000 tauhan papunta sa Alabaster Highway. At pagkatapos, gagamitin ko ang piezoelectric property ng Salt Rock. Plano ng taktikal, deni konduktibong bitad, mekanismo, kalsadang asin iron panandang pandagdag static accumulation panandang pandagdag sinaunang brine conduit. Potensyal na pinsala, kabuang pagpunas ng martilyong bakal sa sistema. Isa itong suicide mission kung hindi tama ang tiyempo, babala ni Joe. Kung masyadong maaga mo itong matrigger, mapapatay mo lang ang nasa unahan. Kung huli mo itong matrigger, nasa loob na sila ng mga gate. Ako ang magpapagana nito, sabi ko. Tatayo ako sa gate. Mag-isa. Kapag ang unahan ng linya niya ay umabot na sa 10-meter mark, ipapaground ko na ang circuit. Lumipas ang 10 araw na parang isang malabong paghahanda. Hindi na kami nagtayo ng iba pang mga pader. Nagtayo kami ng mga bentilasyon. Naghukay kami ng mga tunnel sa ilalim ng highway, naglatag ng manipis na mga linya ng kinakalawang na bakal na aming pinino upang maging konduktibong alambre na ibinabad sa sobrang saturated na brine. Ang Alabaster Highway ay hindi na isang kalsada. Ito ang pinakamalaking electrical capacitor sa mundo na naghihintay ng kislap. Pagsikat ng araw ng ika-11 araw, dumating ang martilyong bakal. Ito ay isang pader na bakal na umaabot mula sa abot tanaw patungo sa abot tanaw. Ang tunog ng 5,000 bota na tumatama sa buhangin ay parang isang patuloy at mahinang kulog. Sa gitna ay si Lord Kasim, nakaupo sa isang napakalaking kabayong nakabaluti, napapaligiran ng kanyang mga alchemist. Nakita na nila ang mga bitag na salt blight mula sa unang labanan. Handa sila sa kalawang. Nakasuot sila ng nilagang seda sa kanilang baluti upang maiwasan ang pagdikit ng asin. Seo Jihan, palakas ng palakas ang boses ni Kasim, pinalakas ng isang alchemical megaphone. Nagtayo ka ng isang kamanghamanghang lugar sa ilang na ito. Sayang at kailangan ko itong sirain. Sumuko ka na ngayon at ang mga pinuno mo lang ang papatayin ko. Ang iba ay kukunin bilang mga alipin ng hari. Nakatayo ako sa tulay ng pangunahing tarangkahan, hawak ang isang tungkod na tanso na nakakonekta sa malalim na aquifer. Panginoong Kasim, magmartsa ka sa kalsadang aking ginawa. Huminga ka ng hangin na aking dinalisay. Kung hahakbang ka pa, hindi ka na panauhin ng kawali. Isa kang sakripisyo. Tumawa si Kasim. Mga alchemist. Protektahan ang harapan. Martilyong bakal. Sumalong. Bumilis ang 5,000 lalaki. Hindi sila tumakbo, nagmarsa sila sa isang maindayog at nakakatakot na paghakbang. Ang pagyanig ng 5,000 botang may baluti na tumatama sa highway ng Salt Rock ay nagsimulang lumikha ng ugong. Ang static na kuryente, na pinalakas ng mga mineral na katangian ng sistema, ay nagsimulang kumaluskos sa puting ibabaw ng kalsada. Katayusan ng sistema, akumulasyon ay 85%. 70%, teka lang Bulong ko habang nakapatong ang mga buko-buko ko sa baras na tanso. Umabot na ang linya ng harapan sa markang 200 metro. Ang markang 100 metro. Nagmamalaki ang mga alchemist na nakabalot ng seda nang makitang gumagana ang kanilang proteksyon laban sa kalawang. Hindi nila namalayan na hindi ko inaatake ang kanilang baluti. Inaatake ko ang kanilang mga sistema ng nerbiyos. Ngayon na. Ibinagsak ko ang baras na tanso sa butas na binabad sa tubig alat sa aking paanan. Hindi tunog ng kulog ang tunog. Ito ay isang mahina at nakakasakit na ugong, ang tunog ng 1,000,000 putakti na nakulong sa isang darapon. Sa sandaling tumama ang baras na tanso sa butas na puno ng tubig alat, ang Alabaster Highway ay nagbago.
Ang pinaghalong bato-asin, na gawa sa mga espesyal na ugat ng mineral, ay hindi lamang nagdala ng agos, pinalakas din nito ang agos. Ang estatikong kuryenteng nalilikha ng 5,000 botang pangmartsa, na 3 buwan kong itinago sa pundasyon ng highway, ay inilabas sa isang bughaw puting pulso. Lay ng sistema, piezoelectric discharge, boltahe, 50,000 na ipamahagi. Amperage, nakamamatay sa mga punto ng pakikipag-ugnayan. Tagal, 12 segundo. Hindi man lang nagkaroon ng oras para sumigaw ang harapang linya ng Iron Hammer. 500 mabibigat na sundalong impanterya, na pinagdugtong ng kanilang mga kalasad at baluti na nababalutan ng seda, ay naging isang nag-iisang napakalaking konduktor. Ang bughaw na kidlat ay nagpalipat-lipat mula sa isang kalasad patungo sa isa pa, na ginagawang isang kumikinang at nanginginig na hawlang bakal ang kanilang hindi mapasok na pader. Sinubukan ng mga alchemist ni Qasim na gumanti. Nakita ko silang baliw na ikinakaway ang kanilang mga pamalo na kasing puti ng buto, sinusubukang igilingin ang enerhiya sa buhangin. Ngunit tuyo ang buhangin at malalim ang aking mga tubo ng tubig alat. Inaatake ko sila mula sa talampakan ng kanilang mga bota pataas. Ang seda, sigaw ni Kael, ang commander ng mga taliba mula sa unang labanan mula sa likuran. Hindi nito natitigil ang ugong. Ang asin sa hangin ang nagpapaagos sa seda. Tama siya. Gumastos ako ng 8,000 puntos sa Salt Blizzard na yon para sa isang dahilan. Bawat sundalo sa 5,000 sundalong iyon ay nababalutan ng isang patong ng mikroskopiko at sobrang purong mga kristal ng asin. Hindi na sila basta mga sundalo lamang, sila ay 5,000 lightning rod. Ulat ng kasuwaltang pang-aksidente, dibisyon ng Iron Hammer, mga walang kakayahan, 1,800. Mga kagamitang nawasak, nakapag-fuse, 3,200 set. Integridad ng pamumuno na basagsa. Pero may kapalit ang bitad. Mabigat. Nakaramdam ako ng matalas at parang metal na bara sa lalamunan ko. Sumisigaw ang puso ng kawali. Para mapanatili ang lakas ng pagsipsip, inuubos ko ang mismong mineral na esensya ng Salt Bastion. Babala, umainit ng sobra ni sistema, pinsala sa infrastruktura, 40% ng Alabaster Highway ay natutunaw. Index ng kristalisasyon, bumababa pagkaubos ng mineral. Mga puntos ng kadalisayan, 0. Jihan! Tumigil ka nga! Narinig ko ang boses ni Rina sa kabila ng dagundong ng ozone. Nakaturo siya sa kalsada. Natutunaw na ang highway. Naubos na natin ang 3 buwang kita sa loob ng 10 segundo. Hindi ako tumigil. Hindi ko kaya. Kung bibitawan ko ito ngayon, ang natitirang 3,000 sundalong impanterya ay tatapakan ang mga bangkay ng kanilang mga kasama at pagpupunitin kami. Masitinula ko pa ang pamalo, ang aking mga kamay ay nagsisimulang mamula sa init. 5 segundo pa, ungol ko. Hindi ko lang sila basta-basta pipigilan. Tinutunaw ko ang kanilang determinasyon. Sa wakas, humupa ang ugong. Isang mabigat at amoy ozone na katahimikan ang bumalot sa disyerto. Ang Alabaster Highway, na dating malinis at puting laso, ngayon ay isa ng sunog at nag-uusok na guho. Libu-libong sundalo ang nakahandusay sa lupa, buhay ngunit hindi maigalaw ang kanilang mga kalamnan, ang kanilang baluti ay kumikinang sa mapurol at mainit na pula. Nakatayo pa rin si Lord Qasim. Agad na namatay ang kanyang nakabaluti na kabayo, ngunit isinakripisyo ng kanyang mga personal na alchemist ang kanilang sariling mga tungkod upang lumikha ng isang maliit na void bubble sa paligid niya. Nakatayo siya sa gitna ng dagat ng kanyang mga nabuwal na tauhan, namumutla ang mukha, at nakatitig sa akin ang mga mata. Ikaw isa kang halimaw, Seo Jihan, bulong ni Qasim, dala pa rin ng alchemical megaphone ang nanginginig niyang boses. Hindi mo lang basta natalo ang isang hukbo. Winasak mo ang pinakamagaling na dibisyon sa kaharian gamit ang isang kalsada. Sabi ko na sayo, Qasim, sabi ko, habang pababa ng tulay ng gate, nanginginig ang mga binti ko. Hindi ka kailanman naging panauhin ko. Isa kang sakripisyo. Ngayon, tingnan mo ang mga tauhan mo. Humihina sila. Buhay sila. Pero wala silang baluti, walang armas, at walang daan pauwi. Kung gusto mo silang mabuhay, pipirmahan mo ang Treaty of the White Sun. Estrategikong tagumpay, Denji Martilyong Bakal Lay na Walaya, ang kasunduan ay isang obra maestra ng estratehikong kahihiyan. Hindi lamang sumang-ayon si Qasim sa isang tigil putukan. Para mailigtas ang kanyang mga tauhan mula sa pagkamatay sa uhaw sa malalalim na buhanginan, kinailangan niyang isuko ang 70% ng natitirang supply ng kanyang dibisyon, butil, bakal, at mga kabayo.
Higit sa lahat, kinailangan niyang pumirma ng isang dokumentong kumikilala sa Salt Dead End bilang isang autonomous trade duchy na mananagot lamang sa hari at malaya sa mga buwis panlalawigan. Gantimpala, katayuan ng soberano, hindi kilala ngunit de facto, index ng kristalisasyon, 15.0%, bagong tugatog, bagong nasasakupan, 200 na huli na mga manggagawa ng martilyong bakal. Ngunit habang paika-ika palayo ang mga labi ng Iron Hammer, iniiwan ang kanilang nasusunog na baluti, dumating ang katotohanan ng tagumpay. Naglakad si Rina papunta sa gilid ng sirang highway at sinipa ang isang piraso ng natunaw na salt rock. Ito ay nadurog at naging kulay abong alikabok. Nanalo tayo sa digmaan, Jihan. Pero tingnan mo ang mga libro natin. Naubos na natin ang bawat litro ng tubig na natitira. Inubos ng mahimalang niebe ang ating mga reserbang mineral. At ang highway abutin ng 6 na buwan at 50,000 puntos para maitayo muli. Hindi pa natin kailangang itayo itong muli, sabi ko, habang nakasandal sa malamig na pader na parang batong asin. Mayroon na tayong mas maganda ngayon. Ano? Nasa atin ang kanilang kinatatakutan, sabi ko. At nasa atin ang kanilang bakal. Itinuro ko ang libu-libong set ng pinaghalong at nasusunog na baluti na nagkalat sa kalsada. Grom! Simulan mo na ang mga hurno. Hindi na tayo basta minahan ng asin. Tayo lang ang lugar sa Southern Province na may 3,000 tonelada ng mataas na uri ng bakal na pangmilitar. Magtatayo tayo ng bagong kalsada, isang salt steel hybrid na hindi matutunaw. Bagong proyekto, Denny landas ng Titan, layunin, muling itayo ang highway gamit ang armor composite. Epekto, permanenteng depensa panandang pandagdag mabilis na logistika. Pero mas mabilis kaysa sa inaasahan ko ang pagdating ng bagong problema. Nang gabing iyon, habang binibilang namin ang mga nasamsam, isang maliit at itim na ibon, isang maharlikang lawin, ang dumapo sa aking balikat. May dala itong isang silindro na gawa sa purong ginto. Sa loob ay isang balumbon na isinulat mismo ng hari. Jihan, bulong ni Rina habang binabasa ko ito. Ano ang nakasaad doon? Hindi ito isang kahilingan sa buwis, sabi ko, habang nalalamig ang aking dugo. Isa itong imbitasyon. Narinig ng hari na kaya kong magpatawag ng kidlat mula sa lupa at pakainin ang isang lungsod ng alikabok ng bituin. Hindi siya magpapadala ng hukbo sa pagkakataong ito. Ipapadala niya ang Royal Inquisition of the High Arcana. Ang Inkwisisyon. Napasinghap si Matandang Joe. Iyan ang mga taong nililinis ang anumang bagay na hindi nila makontrol. Kapag nalaman nila ang tungkol sa sistema mo, susuriin kanila na parang butiki sa disyerto. Bagong banta din natuklasan, Denzi maharlikang pag-uusip, layunin, sakupin ang puso ng kawali at puksain ang ereheng guro. Tinatayang pagdating, 14 na araw. Akala nila ay para silang erehe, sabi ko, habang nakatingin sa aking mga kamay na may paltos at pagkatapos ay sa kumikinang nakuta na itinayo ko mula sa wala. Ngunit parating sila sa isang lugar kung saan ang bawat butil ng buhangin ay isang sensor at bawat patak ng tubig ay isang sandata. Humarap ako sa aking pangkat. Ang propeta, na ngayon ay nangunguna sa mga manggagawa sa prayer shifts, upang mapalakas ang produksyon. Si Grom, na nagpipino ng nahuling bakal, at si Rina, na kinakalkula na ang gastos ng isang digmaan sa korona. Nakaligtas tayo sa gutom, sabi ko. Nakaligtas tayo sa kasakiman ng mga mangangalakal. Nakaligtas tayo sa martilyo ng militar. Ngayon, makakaligtas tayo sa mismong mga Diyos. Sinimula din ni Vanno huling paghahanda, layunin, pabagsakin ang Inkwisisyon. Panganib, ganap na pagkawasak ng lalawigan. Tapos na ang ipagkubkob ng puting ginto, ngunit isa lamang itong pambungad. Mayroon akong 14 na araw para gawing bitag ang aking kuta na kahit isang inkisitor ay hindi makakatakas. Kumikislap ng pula ang stress, barko. Nasa limit na ang katawan ko. Pero nang tiningnan ko ang index, 15%, nakakita ako ng bagong unlockable tire. Bagong kapangyarihan ay nabuksan, Salt Mind Overlink Epekto, direktang kontrol sa bawat nasasakupan sa loob ng salt perimeter. Rina, sabi ko, kahit sa sarili ko ay parang malayo ang boses ko. Ihanda mo na ang mga libro. Gusto kong makita ng Inquisition kung magkano ang mawawala sa hari kung sakaling tumigil sa paghinga ang lugar na ito. Hindi natin lalabanan ang kanilang mahika gamit ang mahika. Lalabanan natin ang kanilang mahika gamit ang economic despair. Hindi na dead end ang salt dead end. Isa na itong lalamunan. At ako ang may kamay na nasa lalamunan ng kaharian.
Nakatayo ako sa pinakamataas na tor ng Crystal Bastion, nakatingin sa isang mundong aking hinubog muli. Mainit pa rin ang hangin sa disyerto, ngunit ngayon ay dala nito ang ritmikong klang-klang-klang ng 300 bihag na panday na nagtatrabaho sa mga hurno. Nakikita ng iba ang kaparangan, bulong ko, habang binubuksan ang aking system interface para sa huling bilang ng mga tao para sa buwan. Nakakakita ako ng isang ledger na sa wakas ay nagbalanse. Katayuan, Denny Salt Dochi ng Dead End, populasyon, 1,250, 63 orihinal, 400 refugee, 300 bihag ng Iron Hammer, 487 nomadikong mga ngalakal. Mga yaman, tubig, walang hanggan, deep core aquifer. Pagkain, 12 buwan, mga reserbang may inasnan na protina. Bakal, 3,100 tonelada, recycled royal armor. Salapi, 50,000 gold sovereigns, mga tungkulin sa kalakalan. Infrastruktura, kuta, antas 2 bastion ng Salt Rock, kinokontrol ng Dermal. Kalsada, ang Alabaster Highway, kasalukuyang sumasailalim sa muling pagtatayo ng Salt Iron. Index ng kristalisasyon, 16.5%. Hindi na masama para sa isang lalaking nagsimula bilang isang poodle sa isang maalat na kapatagan, sabi ni Rina habang naglalakad sa tabi ko. Hindi na siya mukhang maalikabok na accountant. Nakasuot siya ng seda na tinina sa kulay desert indigo, at ang kanyang ledger ay nakatali sa dekalidad na katad ng butiki. Pero Jihan, ubos na ang purity points natin. Bawat kapirasong enerhiya mo ay napunta sa bitag ng kidlat na yon. Kung dumating ang inkisisyon bukas, hindi mo man lang matatawag ang simoy ng asin. Alam ko, sabi ko. Kaya tumigil ako sa pagiging minero at nagsimulang maging hari. Tumingin ako sa plaza. Pinangungunahan ng propeta ang 1,000 tao sa isang tahimik at sabay-sabay na ritual. Hindi lang sila nagdarasal, sila ay nag-ugnay ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng Salt Mind Overlink, ramdam ko ang tibok ng puso ng bawat tao sa kuta. Hindi lamang sila mga nasasakupan, isa rin silang biological processor. Ang kanilang sama-samang focus ay ang pag-recharge ng enerhiya ng aking sistema sa bilis na 500 puntos kada oras. Pag-recharge ng sistema, 85%. 70%. Grom, sigaw ko sa plaza. Ang dating sarhento, na ngayon ay aking ministro ng bakal, ay tumingala mula sa isang napakalaking tumpok ng tinunaw na bakal. Guro, natapos na ang unang 10 milya ng daang asin iron. Mas matigas pa ito kaysa sa diamante at sinasalamin nito ang 70% ng init ng araw. Kaya nating ilipat ang isang lehiyon sa kabisera sa loob ng 3 araw. Mabuti, sabi ko. Dahil hindi na ang hari ang inaalala ko. Hindi na naging maalikabok ang abot tanaw. Ito ay naging puti. Sa ika-14 na araw, dumating ang Royal Inquisition. Hindi ito isang hukbo. Ito ay isang nag-iisang napakalaking karwahe na gawa sa lumulutang na puting marmol na hinihila ng 6 na malamulto na leon sa disyerto. Nakapalibot dito ang 12 inkisitor na nakamaskara ng purong ginto. Hindi sila nagmartsa, lumutang sila ng 1 pulgada mula sa aking Alabaster Highway na parabang ang lupang itinayo ko ay masyadong marumi para sa kanilang mga paa. Nakita Benjibanta, Denny mataas na inkusisyon, pinuno, Grandmaster Valerius. Antas ng kapangyarihan. Hindi matutukoy ng kasalukuyang antas ng sistema. Nakilala ko sila sa dakilang tarangkahan. Nakatayo akong mag-isa, walang armas, walang suot kundi isang simpleng puting damit na gawa sa hiblang hinabi ng asin. Bumaba si Valerius mula sa karwaheng marmol. Hindi siya mukhang pari. Mukha siyang buhay na estatwa. Hindi niya tiningnan ang mga dingding ko. Hindi niya tiningnan ang bakal ko. Lumuhod siya at hinawakan ang kalsadang asin iron gamit ang isang daliri na nakabalot sa isang pilak na didal. Hindi ito alchemy, bulong ni Valerius, ang kanyang boses ay nanginig sa aking kaloob-looban. At hindi ito mahika. Ito ay evolution. Asin lang ito, Grandmaster, sabi ko. At kaunting pagsusumikap. Huwag kang magsinungaling sa korona, Seo Jihan, sabi ni Valerius habang nakatayo. Madilim ang kanyang mga mata. Sinuri na namin ang stardust na ibinigay mo sa mga tao. Hindi lang ito basta nagpapakain sa kanila. Binabago pa nito ang kanilang isipan. Ang inyong mga manggagawa ay may 30% na mas mataas na densidad ng buto. Ang kanilang dugo ay nagdadala ng mas maraming oxygen. Hindi kayo nagtatayo ng isang sentro ng kalakalan.
Nagpapanganak kayo ng isang bagong lahi ng mga tao na kayang mabuhay kung saan hindi kayang mabuhay ng kaharian. Babala, na bunyag ni sekretong layunin, ayaw ng kaharian ng asin. Gusto nila ang biological salt code. Bumubuo ako ng kinabukasan kung saan walang mamamatay sa uhaw, sagot ko. Kung gusto ng hari ang kinabukasang iyon, mabibili niya ito. Kung susubukan niyang nakawin ito, matutuklasan niyang napakahirap lunukin ang asin. Umiti si Valerius at iyon ay isang malamig at nakakatakot na tanawin. Ang hari ay isang hangal. Iniisip niya na isa kang rebelde. Alam ko kung ano ka talaga. Natagpuan mo na ang sinaunang puso ng Leviathan. Hinuhukay mo ang mga labi ng Diyos na lumikha ng disyertong ito. Bigla, ang lupa sa ilalim ng kuta ay hindi lang basta nayanig, ito'y huminga ng malalim. Isang malakas at malalim na ungol ang umalingaw mula sa malalim na aquifer. Ang interface ng aking system ay napuno ng mga pulang babala. Critical na alerto, nag-iisip na Van puso, index ng kristalisasyon, pilit dahil tumalo ay 25%, emergency tire. Bagong layunin, supilin ang Leviathan o saksihan ang katapusan ng lalawigan. Tumingin si Valerius sa lupa, nalalaki ang kanyang mga matang maitim at walang laman na parang gutom. Mas maaga itong nangyayari kaysa sa sinabi ng mga propesya. Jihan, hindi pumunta rito ang Inkisisyon para patayin ka. Nandito kami para tingnan kung ikaw ba ang plug o ang susi. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Nagiging translucent at puting kristal na ang mga ito. Biglang lumawak ang aking salt mind overlink at nakita ko ito sa pamamagitan ng mga mata ng bawat tao sa kuta at pagkatapos, mas malalim ang aking nakita. Nakita ko ang 1,000 milya sa ilalim ng mga kapatagan ng asin. Nakakita ako ng isang malaki at natutulog na mata, milya-milya ang dilat, na nagsisimulang magmulat. Paalala ng sistema, huling pagpili, landas 1, ang piyon ng hari. Isuko ang puso sa Inkisisyon. Landas 2, ang soberano ng asin. Lalamunin ang Leviathan at maging Diyos ng dulo ng kapahamakan. Jihan, sigaw ni Rina mula sa mga kuta. Nabibitak ang kalsada. May paparating. Tumingin ako kay Valerius. Tumingin ako sa mga kasama ko. At pagkatapos ay tumingin ako sa kumikinang na interface. Hindi ako isang piyon, bulong ko, ang boses ko ay umaalingaw sa lakas ng 1,000 toneladang gilingan ng asin. At hindi ako isang Diyos. Ako ang Panginoon ng kawali. At ito ang aking bukid. Ibinagsak ko ang malakristal kong kamay sa lupa. System, override initiated, kinukonsumo na Leviathan. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumilay mula sa gitna ng kuta, na ginagawang araw sa katanghaliang tapat ang gabi ng disyerto. Ang Inkisisyon, ang mga pader, ang disyerto, lahat ng ito ay naglaho sa isang dagundong ng malakristal na kapangyarihan. Nang maglaho ang liwanag, wala na ang iasin na dulo. Sa lugar nito ay naroon ang isang lungsod na gawa sa buhay, pumipintig na puting diamante, lumulutang 10 talampakan sa ibabaw ng isang disyerto na naging isang dagat ng likidong asin. Nakatapos ni Vandy unang arko, bagong kalagayan, duke ng dagat asin, susunod ni Banta, deni krusada ng kontinental. Iminulat ko ang aking mga mata. Wala na ako sa kuta. Nasa loob ako ng isipan ng disyerto mismo. At naririnig ko ang bawat tibok ng puso sa kaharian. Rina, sabi ko, kahit milya-milya na ang layo niya. Doblehin ang presyo. Kakailanganin natin ng mas maraming ginto para sa susunod na mangyayari.